Kasunod naman ng naging mainit na issue sa Day 15 ng impeachment trial, sinigundahan ng prosecution na hindi lang sila at ang depensa ang sakop ng sub judice rule ng impeachment court dahil kahit ang mismong nasasakdal sa impeachment trial ay sakop ng panuntunang ito. At live mula sa Batasang Pambansa, naroon ang ating kasamang si Julian Bunag live. Julian. Bien, kasama rin nga sa sakop nitong sub-judice rule ayon kay Attorney Benjamin Tolosa, maski itong mga senator judge sa impeachment trial. Bukod nga dyan, nasa impeachment court anya ang pagpapasya kung tunay ngang nalabag ng Vice Presidente itong court rule kaugnay sa mga naging pahayag niya sa impeachment trial. Base sa inilabas na definisyon ng Supreme Court, ang sub-judice ay tumutukoy sa isang usapin na kasalukuyang dinidinig o pagpapasyahan pa lang ng isang hukuman. At dahil wala pang pinal na desisyon ukol dito, hindi ito nararapat na maging paksa ng pampublikong komentaryo tungkol sa magiging kahihinatnan nito. Ang layo nito ay para maiwasan ang anumang impluwensya sa magiging desisyon ng hukom. Pagkatapos ng Day 15 ng trial, hindi napigilan na sagutin ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan ang pagpuna ng depensa sa kanyang Facebook post kahapon tungkol sa misleading questions na sa palagay ng depensa ay kaugnay ng naging sagutan ni Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer sa panahon ng cross-examination. Sa kanyang post, sinabi nitong isa sa dapat na malaman ng lahat ng abogado at ng mga nag-aaral sa pagkaabogado ay hindi pinapayagan ang misleading question sa korte kahit pa sa cross-examination. Yung four corners ng post ko, it is a statement na alam ng lahat ng law student at lahat ng abogado. Hindi po pwede yung misleading questions kahit saan, kahit kailan, pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman. Hindi po pwede yung misleading questions. Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all due respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. So kung may tinamaan man po, sorry. Hindi nyo So you're not referring to Attorney Why would I? Christine? Buburahin ko ba? I mean, hindi po allowed ang misleading question. Ayon kina House Trial Spokesperson Renico at Attorney Benjamin Tolosa Jr., kung pag-uusapan ng paglabag sa sub-judice rule, ang bise nila ang unang lumabag dito matapos ang komento nito sa proseso ng impeachment trial at umano'y mga fabricated na ebidensya. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., saklaw din itong sub-judice rule ang mismong akusado. Ayaw na ho na sana namin ng pagtuunan pa ng mahabang panahon, no? At madaming pansintong bagay na ito dahil ito ay nagiging distraction, no? Doon sa mas importanteng usapin na ito ho yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na na-mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni Kong Rene kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudice rule na yan, huwag natin kalimutan na saklaw din ho nitong subjudice rule na to ang Vice Presidente mismo. So nakita natin, no, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no? And manufactured narratives. So after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself. Ayon kay Attorney Tolosa, ang ginawa ng bise ay nakababahala dahil nagbibigay ito ng prejudgment o maagang pagpapasya na maaring paniwalaan at pagdudahan ng publiko lalo na ang magiging hatol sa bise. Dahil nga sa klaubyen ng sub-judice rule ang halos lahat, no, yung magkabilang kampo, yung mismong akusado at pati yung mga senator judges, sigurado anya si Attorney Benjamin Tolosa na may a-apply ito ng presiding officer ng pata sa lahat ng involved dito sa impeachment trial. Yan ang update mula rito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.